Nagpatawag nga po ng special session si Pangulong Marcos Jr. para po magbalik trabaho muna ang mga mambabatas sa Kongreso bukas June 17. At ayon po sa palasyo, maliwanag daw po ang pahayag ng Pangulo na dapat ay tapusin ng mga senador at mga mambabatas ang mga nakabimbing trabaho dahil sa gulo bago po mag-break ang sesyon. Sa naturang sesyon, meron pong posibilidad nga na magkapaghalal na po ng bagong Senate President. 13 po ang kinakailangang boto dito pero hindi pa humaliwanag kung sino sa Cayetano at Gatchalian Block ang makakakuha ng mayorya. Matatandaan pong nagkudeta sa Senado bago po mag-break ang sesyon nang makuha ni ng acting Senate President Sherwin Gatchalian ang quorum laban sa grupo ni Cayetano. Sa kaugnay na balita, palaisipan po sa ngayon kung lilipat nga ba ng bakod si Senator Joel Villanueva ng Cayetano Block. Kasama nga po si Villanueva sa mga senador na nang boycott sa sesyon matapos arestuhin ang kaaliado nila na si Senator Jinggoy Estrada dahil nga sa kasong plunder. Pero nitong weekend, sinabi ni Villanueva na siguradong dadalo siya oras na magpatawag po ng special session ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kailangan ng 13 boto ang kahit sinong mayorya para makapaghalal ng bagong Senate President. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang commitment si Joel kung lilipat ba ito sa kanilang grupo. Gayunman, umaasa raw si Tulfo na tutuparin ni Senator Alan Peter Cayetano ang pangako niya na bababa ito sa pwesto oras nga na makakuha sila ng 13 boto. Ayon naman kay Cayetano, nakausap niya daw si Villanueva at nagkaroon sila ng heart-to-heart talk ng senador. Iminungkahi po naman ni Senador Ping Lacson na payagang dumalo sa impeachment trial ang mga nakakulong na senador. Sa ngayon kasi po'y lagas ang Senado dahil sa nagtatago pa rin si Senador Bato de la Rosa na dahil po sa kanya pong arrest warrant mula sa ICC habang nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Sa ilalim po ng batas ay suspendido sa pagiging senador ang mga mambabatas na inaakusahan ng katiwalian at pandarambong. Kaya pangamba ni Lacson, baka kulangin po ang mga senador kung madagdagan pa ang mga senador na makukulong. Dahil diyan, iminungkahi po ni Lacson na suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judges sa impeachment. Payagan din daw sanang makadalo sa paglilitis ang mga nakadetain na senador. Yun nga lang, hindi raw magandang tignan na ang mga senador na mga judges na ito ay magiging mga judges sa umaga pero po sa hapon ay magsusuot na po ng PDL na uniforme. Ito hong bagay na ito tinablaho naman ng ilang mga eksperto. Faulty ho yun, mali. Hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension. Kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Yan po ang tinig ni former IBP President Attorney Domingo Cayosa. Samantala, nagbitiw na po bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Coach Tab Baldwin kasunod po ng pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nag-resign na nga po nag-resign na rin ang team manager ng kupunan na si Epok Kimpo. Ayon po sa pamunuan ng Ateneo de Manila University, kinakailangan pong palitan ng mga nagpapatakbo sa kupunan para maproteksyonan ang integridad ng kanilang sports program. Humingi rin sila ng paumanhin sa publiko dahil sa nangyari. Sa ngayon po iniimbestigahan na rin ng PNP-CIDG ang insidente at tinitignan ang anggulong homicide at hazing. Samantala, hindi naman sumipot si Baldwin matapos pong ipasabpina ng DOLE kahapon kaugnay po ng kanyang alien employment certificate. Paliwanag ng abogado niya, masama raw ang pakiramdam nito. Bukod sa DOLE, ipinasabpina na rin ng NBI at DILG si Baldwin para sa investigasyon. Naiuwi po naman sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Baterbonia. Puno ng mga taga-suporta po ang bumungad sa funeral convoy ni Rene nang dumating ito sa Trento, Agusan del Sur kahapon. Marami ang nag-abang sa kalsada para nga po ipakita ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong basketball player. Iniuwi sa kanyang hometown sa Talacogon sa Agusan si Rene para doon iburol bago tuluyang pong ilibing sa June 24. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.